So willing ka ba, to tell the whole world na may ebidensya ka ba talaga para dito sa sinasabi mong CCTV? Alam nyo, hindi po ako magsasalita kung wala akong pinanghahawakan na ebidensya. Mga kabayan, isang video at ebidensya na kuha sa CCTV ang ipinakita sa publiko nitong dating PDEA agent na si Jonathan Morales, kung saan ay plano at kinukumbinsi siyang patahimikin at wag na magsiwalat sa kanyang mga nalalaman kaugnay sa PDEA leak na kinasasangkutan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon sa kuha ng CCTV at naging usapan, sinabi ng nagpakilalang lalaki na papatahimikin o papatayin si Morales kapag itinuloy niya ang pagbubunyag sa kanyang mga nalalaman sa nakatakdang pagdinig sa Senado. Sir, ang sabi po dyan yan, ang gagawin daw sa inyo ay papatahimikin kayo. Opo, papatayin daw kayo. Yung po muna, papatahimikin. Yung gusto nila, parang yung negotiation na ito, na ang purpose is patahimikin ako, wag ako magsalita. Kumbaga sa hindi na ako mag-testify o yun naman po yun eh. Ang lumalabas nito, may previous conversation na sila. May previous conversation na sila na yung kasi kaya nga sinasabi na wag kang magbabanggit ng pangalan. Kaya nga sabi nga nitong si Kuyang, marunong naman siyang humawak ng information. Kaya sabi niya, alam mo naman si Lam, alam mo naman. Ibig sabihin, alam mo naman si Lam, ibig sabihin hindi basta-basta, no? Kumbaga sa pagka nagkamali ka, may pagkakalagyan ka. Wow. Yun po yun. Sa isang interview ng vlogger na si Maharlika dito kay ex-PDEA agent Jonathan Morales, inamin ni Morales na nakakaramdam din siya ng takot at pangamba dahil hindi basta-bastang tao ang kalaban niya, kung saan ay ang pinakamataas na posisyon sa gobyerno na si PBBM ang sangkot dito at mga senador na kaalyado ng Pangulo. Pero nanindigan si Morales na dapat niyang panindigan at ituloy ang mga nauna niyang testimonya sa Senado para lumabas ang katotohanan at malaman ng taong bayan na totoo ang kanyang mga pinangahawakang ebidensya. Kaya nakita ko yung pattern eh. Pinatatahimik ako dito sa negotiation na ito at yung nandiyan naman na nag-aantay ng kasagutan ng response ko na i-deliver nitong si Kuyang, yung naka-green doon sa kausap niya sa At yung hindi nag-materialize, kaya nga ang naging plan B sa aking paniniwala ay yung ginawa sa akin sa Senado na inatake yung aking pagkatao. Talagang tinatag nila ako doon sa para durugin yung aking pagkatao para hindi na ako makapagsalita. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. So willing ka ba, to tell the whole world na may ebidensya ka ba talaga para dito sa sinasabi mong CCTV? Alam nyo, hindi po ako magsasalita kung wala akong pinanghahawakan na ebidensya. Noong binanggit ko yung CCTV sa Senado, ay na-download ko na ito at naghanda ako ng ilang kopya ng video. At sa katunayan, tinakpan ko binlog ko yung identity ng kaibigan ko at transcribe ko yung ilang mga dialogue para at least madali siya sana na maintindihan ng makakapanood nito. At ito, pinapaalala ko sa lahat na ito ay kuha sa CCTV at hindi ito wiretap. Kumbaga talagang alam naman nung kaibigan ko na may CCTV kami sa bahay, loob at labas ng bahay. Kaya alam niya na
na anumang galaw o ano man, talagang makakapture. Ito naman kung handa ko itong ipakita. At kung hinihiling ng taong bayan, hindi ako mag-aatubili na ipakita. Pwede mo ipakita dito, sir? Kasi, baka baka magkaroon ng sa inyo eh. Baka magkaroon sa inyo ng, syempre, I'm worried of your life. Okay? Kasi itong mga information na nakarating sa akin, A1 talaga na marami talagang gustong umareglo sa'yo. So, sir, babasagin ka nila sa May 13. Hindi naman imposible yan eh. Pwedeng mo bang sabihin dito or ipakita sa amin kahit konti lang sir. Kahit konti lang. Sige po, para sa kapakanan ng taong bayan at ito po ito po, ayan, antayin niyo po. Ayan. Ganito, pag ganito, oh my God. tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, ganito, pag ganito, tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, ayun. Ito po yung dali po, ibabalik natin yung nangangamoy director, kumbaga, itong kaibigan ko, wow. Parang pagka nagmaterialize itong negotiation na ito ay maaari siyang maging director sa isang government agency. Sir, teka lang ha. Sige, teka lang ha. Antalain muna kita. Sir, kayo po yan nakaupo? Ako po yung nakaupo na naka-stripe na blue na walang buhok. Okay. At ito po yung naka-blurred. Ito po yung aking kaibigan na dati kong kasamahan sa trabaho. So, ayan. So yan po yung na yan. Yan yung kaibigan mo na naka-blurred na yan. Tapos ikaw. Opo. So, dating taga-PIDEA. So, tinitignan ko po kasi sir yung date. That is May 1. May 1 po. May 1. Tapos 10:32 AM. Yan. Okay. 10:32. 10:32. Ayan. Pwede nyo po i-play uli? Opo. Ito po. ganito, pag ganito, tayo mamamagitan. Sandali lang po. Ito po yung kausap niya na doon sa video call. Yung taong inutusan para tawagan siya. Para ihatid sa akin yung mensahe. Ito po. Tuloy po natin to. Kasi nga yung mama, ha? Ganito, pakinggan mo muna kuya. Ganito kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko kuya, matalibugod yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Pwede niyo po i-stop muna. Opo. Sige po. Ito po. Opo. Ano natin? Okay, sir. So diyan sa na yan, okay? Yung sinasabi mo, ang sinasabi nitong yung naka-green, sabi niya kuyang nag-aaway ang Duterte at Marcos. Sige po, ibabalik ko po, no? Ibabalik ko po. Yan. Ito po, yan. Sige po. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay, stop nyo nga po. Okay. Totoo naman po na sinabi niya sa akin yan nung pumutok itong yung pagkakalabas nung pre-ops doon sa vlog ninyo na na sabi ko nga sumulat na ako kay Jan Lasso kaming sabi niya huwag ka nang umano diyan kasi yan kaya ang sa akin naman kasi gusto kong wala akong kinalaman. Kaya ako sumulat kay General Lasso para patunayan na magkaroon ng investigasyon sa PIDEA na wala akong kinalaman diyan na kasi talagang nagulat din ako kaya nga sinasabi ko nga sa inyo tinatanong niyo ako meron ka bang galit so totoo lang galit talaga ako sa inyo na dahil nga sabi ko illegal ito hindi yung mga nasa likod na nagpadala sa inyo niyan hindi man lang nila inisip na tingnan nyo sa halip na nagbistula akong suspect Nagbistula ako suspect sa Senado. Investigador lang ako. Sir, wala akong dito Alam mo, habang piniplay mo yan, talagang nakakagimbal. Dahil yan mismo yung sinabi mo doon sa Senate hearing.
na yung sinasabi mo na parang wag ang nag-awayan ng Duterte at Marcos. Accurate po talaga yung statement ninyo. At hindi naman po siguro AI ang pinapakita nyo, sir, kasi kayo yan, walang buhok. Sorry po. Opo, yan po. And, tuloy po pa ho natin, Tuloy Okay. po natin. Kaya nga ganito, Padre. Hindi. So, pwede mo i-stop? Opo. Kasi eto po yun, kung mapapansin nyo, sa una, parang ang dating, tinawagan itong kaibigan ko, hindi ko alam kung may previous na pag-uusap na sila, parang ang dating, parang tutulungan ako na pero nung tumatagal yung pag-usap nila, nandun na yung sinasabi na papatayin ako, ganun eh. Tapos, yung mga habang lumalalim na yung pag-uusap, pumapasok na yung pangalang James Kumar, pumapasok na yung Bombay, pumapasok na yung Lam, yung Lisa, pumapasok na na tinawagan siya nung gabi, yung nagsasalita doon sa video call, tinawagan siya nung gabi nung James Kumar, at yun nga, ang tinawagan din na ang kumausap doon sa kay James Kumar, yung Lam o yung Lisa. Kaya tingnan niyo yung nung una, parang nagpapanggap lang na tutulungan ako, pero yung pala, later on, parang meron na silang pag-uusap. Meron na silang, ganun eh. Parang, ganun sir, sir, bago mo i-play parang yung video. pre-plan ito eh. Parang pre-plan itong na to, Kasi, yung dumating sa bahay na kasi ito yung may interview ako nito kay Attorney Roque sa Grabe. yun yung Sir, ituloy po natin kung may tanong po ba sir, kayo? wag mo muna tuloy, sir, ganito. Ang question ko, sir, muna, grabe, kinakabahan po ako habang nanonood ako, yung nakalagay, sumunod lang siya kung anong sasabihin sa kanya. 'Di ba? Sumunod lang siya. Ikaw to, 'di ba? Ako po yun. Sumunod lang. Kung ano man, ang instruction na parang sumunod ka lang na parang sabi ko, bakit talagang ganun ka, yung kumbaga sa may command eh. Parang ito yung gusto nilang gawin sa akin na wag na lang ako kung ano sasabihin na, tumahimik ka, umupo ka, ganyan. Ganun na lang ang mangyayari. Kasi, kaya nga sabi ko nga, ano ba to? Akala ko ba sinasabi nila hindi totoo yung dokumento? Akala ko ba sinasabi nila ganito? Akala ko ba sinasabi nila criminal ako? At may ganito. Yes, yun nga po eh. Kung ikaw ay nagsisinungaling, kung ikaw ay nag-umimbento ka lang, bakit may mga forces o may mga taong pumunta sa'yo para, ito na nga, napapanood namin, sir, na iba-bribe ka. Sir, pwede i-play nyo na po? Para... sige po. Sige po. Ayan. Po. Yung kuya, Padre, naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, Padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, Padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya nga. Ibig sabihin, Padre, sir, ayan. Ayan, sir. Ano yan? Okay. Pwede niyo po ibalik. Pwede niyo po ibalik. Ibalik natin, yung binanggit na sila na, kasi nga, ang lumalabas dito, may previous conversation na sila. May previous conversation na sila na yung kasi kaya nga sinasabi na wag kang magbabanggit ng pangalan, kaya nga sabi nga nitong si Kuyang, marunong naman siyang humawak ng information. Kaya sabi niya, alam mo naman si Lam, alam mo naman. Ibig sabihin, alam mo naman si Lam, ibig sabihin hindi basta-basta, Kumbaga sa pagka nagkamali ka, may pagkakalagyan ka. Wow. Yun po yun. So, okay. So, tuloy na po natin. Opo.
kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon, kaya nga, ibig sabihin, Padre, Padre, marunong tayo mawak ng informasyon. Huwag daw po Sinasabi silang. ko, ang sinasabi ko, sila. Padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, Padre, di ba? Sakit kabubuti niya yun. Eh, siyempre ako, itutuloy ko. Wala pang isipin kung sino yung gustong may mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong papangkitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Kasi, di ba? I-blame, ay ano mo nga po yan? I-stop nyo nga po yan. Opo, babalik ko po. Sige po. Sir, ang sabi po dyan yan, ang gagawin daw sa inyo ay papatahimikin kayo. Opo, Oo, papatayin daw kayo. Yung po muna, papatahimikin. Yung gusto nila, parang yung negotiation na ito, na ang purpose is patahimikin ako, wag ako magsalita. Kumbaga sa hindi na ako mag-testify o yun naman po yun eh. So yun po yun. So capture, sige, play nyo nga po ulit. Sige po, opo. Pangalan sinasabi mo, wala akong babangkitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Kasi, di ba? Hindi, matulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, Ayun. Papatayin. Stop nyo nga po. Opo. Okay. So, ayan, sabi niya, naririnig niyo po yan, nasa side kayo, tahimik lang kayo, di ba? Pare, sabi, papatayin yan. Oh my God. Ano po yung nakakangilabot, Ano po yung naramdaman nyo dyan, sir? Na narinig ninyo dun sa kabilang line na pare, papatayin yan. Alam nyo, ito yung resulta lang ng pagtupad. Actually, nakakaiyak po. Naiiyak, emotional po ako. Grabe. Ito napakatagal na no? Matapos akong matanggal at ito pa yung sukli doon sa aking mga ginawa noong araw na ito yung sinasabi ng mga dati kong kasamahan na hindi totoo raw na ganito, pero ito yung pinuntahan ako para i-negotiate, para tumahimik na lang dahil nga ito may ipapatayin nga ako pagka hindi ako Kaya nakita ko yung pattern Pinatatahimik ako dito sa negotiation na ito at yung nandiyan naman na nag-aantay ng kasagutan ng response ko na i-deliver nitong si Kuyang, yung naka-green doon sa kausap niya sa At yung hindi nag-materialize, kaya nga ang naging plan B sa aking paniniwala ay yung ginawa sa akin sa Senado na inatake yung aking pagkatao. Talagang tinatag nila ako doon sa para durugin yung aking pagkatao, para hindi na ako makapagsalita, para mawala ako sa focus, para kumbaga sa ma-disorient, ma-disorganize yung ang aking thought pattern. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos kasi naging consistent and congruent ako doon sa issue na subject ng Senate investigation. Ito yung sa dokumento at doon sa nilalaman ng dokumento. So, kung wala na po kayong tanong, itutuloy ko po para... Sir, sandali lang po. Opo. Hindi po kayo natakot nung narinig niyo sa other line, yung naka-video call nitong naka-green, na yun, pare, papatayin yan? Alam nyo, normal po bilang tao, napaka-ipokrito ko naman po kung di ako nakakaramdam ng anumang pangamba. Pero sa kabilang banda, dahil nga nagtrabaho lang po ako wala po akong maisip na kasalanan ko doon sa Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Kasi trabaho lang po Kung ano man yung aking nalaman sa pamamagitan ng confidential informant, doon lang po
At wala naman akong sinabi na siya ano no, na siya ganito o ganyan. Doon lang po, doon sa sinasabi lang, doon sa naka-record na ano no, na itipa ko noon. Doon lamang po wala nang iba. Hindi Grabe, naman po sir. ako lumalabas doon So, grabe. So, dito mo talaga makikita yung pagiging mafia, sabi ng mga naka-comment. Pwede niyo po ituloy, sir? Opo, sige po. Yan po. Hindi. Natulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, Grabe. Sir, pwede niyo po itigil? Opo. Yan. Okay. Yan. Sir, grabe yung sinabi na alam mo pare, papatayin yan. Pwedeng may sakit sa puso. You know? At pwede nga raw parang mamatay ako sa sakit ng puso o kaya mabangga o ano man. Ano, dahil marami na raw pinapatay ngayon na hindi na binabaril. Yun na, ang sabi. Okay. Oh my God. What an explosive video, sir. Oh my God, hindi makahinga yung mga tao na nanonood. Alam nyo, kahit ako, parang naano ko. Nakakaiyak. I mean, ito yung inabot ko, no? Ito yung resulta, no? Nung ginawa kong trabaho noong 2012 na makalipas ang mahigit isang dekada. Ito, no? Yung sa halip na tulungan ako ng gobyerno, sila pa yung mistulang umuusig sa akin na ang ano ko, no? Bakit ako pinupuntirya? Bakit itong mga ano no, sa halip na ano no, bakit ako pinupuntirya ng mga mambabatas na ano no, kasi kung gusto nilang malaman ano, yung katotohanan, ito yung madali lang naman sa investigation makakapag-elicit ka ng information tungkol dito. Bakit may ganito? Bakit merong papatayin ako? Bakit ganito na patahimikin ako? Bakit ano? Ngayon, inaantay yung kasagutan. Nagkaroon nga kami ng mga series of conversation na gusto raw ako makausap nung James Kumar at sa labas daw. Pero sabi ko daw nakikipag-usap sa labas. At sabi ko dito lang sa bahay. So, allegedly pinarating at yung ang sabi nga, baka raw tad-tad na CCTV yung bahay. Kumbaga sa talagang meron din silang mga pinag-iingatan na for security reasons na baka nga naman sila mapicturan o ano man, yung totoo naman, may CCTV naman dito sa bahay. Siguro, ang palgay ko, kinasing nila itong lugar ko, nakita nga may mga CCTV at kaya siguro nagkaroon na ng failure yung negotiation.